narito na naman po si Len para sa ating ika-116th day na ating sharing ng devotion video. And today is Tuesday at bigla pong umulan dito sa Hong Kong ngayong oras na ito. And tomorrow ay babalik ng aking mga amo mula sa kanilang more than 1 week na bakasyon sa Japan. And praying to God na makauwi sila ng ligtas dito bukas. And ayan, syempre back to work na maramihan na ang inyong kapatid dahil nga kung medyo naghaya-hay tayo nung sila ay wala. Pero syempre, ginawa pa rin natin ang ating mga tungkulin at dapat gawin na kanilang sinabi at maging ang hindi sinabi, pero we are doing it for the glory of God, diba? Bilang mga servant nila ay ginagawa natin to. So, wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon para sa buong araw na tayo ay sinamahan niya may lakas at buhay. Okay? So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat sa ulan, Panginoon, na naranasan namin dito sa Hong Kong, Panginoon. Maaaring ang iba ay malungkot dahil maulan, dahil baka bumaha, Panginoon. Subalit ang mga may tanim, Panginoon, ay masaya sapagkat madidiligan ng libre ang kanilang mga itinanim, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, unang pasasalamat at pagpupuri at pagdakila sa inyo, Panginoon, at sa inyong dakilang pangalan, at sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat sa trabaho, salamat sa pagkain na aming nakakain, Panginoon, sa tubig na aming naiinom, Panginoon, at maging sa pahinga na aming mararanasan upang makatulog ng matiwasay at maayos, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa aming gagawin na pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Alam namin na lagi ninyong ipinagkakaloob, Panginoon, ang karunungan upang amin itong lubos na maunawaan at maintindihan at tumimo sa aming puso at isip at hayaan na kayo ang maghari sa aming, Panginoon. Tunay na kay sarap ipamalita sa lahat, Panginoon, ang mabuting balita at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na siyang nagligtas sa kasalanan ng buong sangkatauhan, Panginoon, at tinalo na niya ang gawa ng kalaban na si Satanas, Panginoon, at ang kanilang mga kampon, na kami ay maging mga preso or nakakulong sa kadiliman, Panginoon. Kami ay dating patay, Panginoon, pero ngayon we are alive in Christ, Panginoon, at nabubuhay kami upang papurihan at pasalamatan kayo, Panginoon. Salamat din po sa patuloy na paggabay sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-uutok sa amin na kung ang aming ginagawa ay mabuti o nakalulugod sa inyo, Panginoon. Bilangin po namin na kayong lagi namin napapapurihan at naitataas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa aming gagawing pagpapahayag na ito, Panginoon, at ang paglalangis ninyo sa aking labi, Panginoon, at sa mga iba pang nangangaral ng inyong ebanghelyo, Panginoon, at itago na kami sa inyong likuran, Panginoon. Kayo ang nasa pinakamataas, Panginoon, at kami manatiling nasa pinakamababa upang hindi kami magyabang sa kung ano man ang mayroon kami, na kayo ang nagbigay, Panginoon. Muli, pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 19:38. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Message, ito nga daw ang sinisigaw ng mga tao at malakas na sinisigaw ng mga alagad ni Jesus, na pinagpala daw ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoong Diyos, at nawa ay kapayapaan sa langit at dito sa lupa. Pinupuri nila ang kataas-taasang Diyos. Application. Heto na nga ang pagpupuri ng mga tao kay Jesus, na pinupuri ang Diyos sa kataas-taasan at si Jesus bilang hari na dumarating. Pero hanggang kailan kaya ang kanilang pagpupuri sa Diyos at kay Jesus? Ang mahirap ay binubuka ng bibig nila ang papuri sa Diyos, pero sa puso at isip nila ay hindi naman iyon tunay. Dahil kapayapaan at kaligtasan ang dala ni Jesus, pero ang nasa isip ng mga tao ay revolusyon para sa mga Romano. Iligtas at palayain ang mga tao na alipin o nakakulong sa mga maling pamamalakad ng mga relihiyoso at pinapairal nitong batas na magpapahirap sa mga tao. Kung ikaw ay pipili, ano ang pipiliin mo? Ang nakakulong ka sa mali at sa di makatarungang pamamalakad, o ang maging malaya ka
na ipahayag ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos at yan, we end it up into a question. So, tayo po ang makakasagot niyan sa ating sarili. I leave that question to every one of us para ikaw ang magbulay-bulay sa iyong sarili at tanungin ang iyong sarili, ano nga ba ang pipiliin ko, di ba? Pipiliin ko ba na manatili akong nakakulong sa mga maling paniniwala o maling pagkakakilala sa ating Panginoong Diyos na ang Diyos ay mapagparusa, na ang Diyos ay galit, na ang Diyos ay any moment pwede kang kunin o parusahan, di ba? Na yung mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon or mga problema at pagsubok, iniisip mo na galing yan sa ating Panginoong Diyos. So, we should make it clarify po na ang mga pagsubok, problema na ating pinagdadaanan o hindi mga magagandang nangyayari sa atin ay una, yan ay kagagawa ng kasamaan or ni Satanas. Dahil syempre, nasa mundo pa tayo, di ba? Sabi nga, ito yung kanilang area para maghasik ng kadiliman at to still kill and destroy us, diba? Pero, kapag tayo ay pumanaw na sa ating physical na katawan na ito, hindi na sila pwedeng makapunta kung tayo ay mapupunta sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, diba? Dahil ang mga masasama at ang mga pinili na mamuhay at nagpasakop sa kaharian ng kasamaan o kadiliman o ni Satanas, ay mapupunta sila sa walang hanggang apoy at pagdurusa, diba? So, yun yung magiging pinaka-final place ng bawat isa, diba? So, habang narito tayo sa mundo, ito yung kumbaga kung tayo ay pagkain, kumbaga dito ka niluluto, wala pa yung finished product na kung ano yung finished product na, halimbawa, nagluto ka ng menudo, di ba? So, niluluto ka pa lang sa kalan, parang ganun. Pero, pag finish ka ng lutuin, di ba? Yung sarap ng pagkain ay nakadepende sa pagkakaluto sa'yo, di ba? So, kung ikaw ay naluto ng hindi maganda, ng walang pag-ibig, ng walang kapayapaan, yung nagluto sa'yo, syempre, malamang ikaw ay sunog. Malamang mapait, matabang, o hindi mo mawarian yung lasa niya, di ba? Pero pag niluto ka ng may pagmamahal, may pag-iingat, with feelings, kumakanta pa, di ba? Talagang masaya ang nagluluto sa'yo. Syempre, ang kalalabasan ay napakasarap. Diba? So, ganyan yung isipin nyo na example, diba? So, parang ganun din sa buhay natin, diba? Hinahayaan or pinahihintulutan ng Diyos na kaya ng isang magulang, diba? Kapag may mga anak na halimbawa, gusto kong gawin ang gusto kong gawin. I want to be free, diba? Ganun ang kasabihan ng ibang mga anak. Halimbawa, mahigpit or yung kanilang mga magulang na, huwag kang pumunta dyan, huwag kang sumama sa mga ganitong barkada kasi mapapahamak ka, mapapariwara ka, ganyan-ganyan. Pero, itong anak lumayas, diba? Hindi sinunod ang kanyang mga magulang, ginawa ang kanyang gusto. Pag siya ay napahamak nga, or halimbawa, naghirap, diba? Kagaya na ng the story of the prodigal son, na kilalang-kilala natin, diba? Nung halos wala na siyang makain at parang na siyang pulubi dahil kakainin na niya yung pagkain ng baboy, di ba? Pero naisip niya, ayan, syempre may pagkakataon pa siya. Naisip niya na nung nasa tatay niya siya, ang sarap ng buhay niya, di ba? Pero nung pinili niya yung sarili niyang landas, yung sarili niyang kagustuhan, ang nangyari sa kanya ay napahamak. Ayan. Tapos sa pagkapahamak niya, nagdulot pa yan sa kanya ng kahirapan, 'di ba? Nagutom siya, naghirap siya, nawala sa kanya ang lahat. Pero meron pa siyang pagkakataon, 'di ba? Parang tayo dito sa mundo, may pagkakataon pa tayo nandito pa tayo sa mundo, di pa tayo namamatay or hindi pa tayo pumapanaw, 'di ba? May pagkakataon pa na magbalik loob, lumapit muli sa kanyang ama, humingi ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan, and piliin na lang na maging mababa na lang siya. Maging alipin na lang siya, hindi na siya yung kagaya ng dati na ang gusto sa kanya ng kanyang ama ay siya ay wala prinsipe. 'Di ba? Pinaglilingkuran, pinagsisilbihan, lahat ng kailangan provided, lahat ng gusto provided, 'di ba? Pero the moment na ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, hinayaan mo ang ating Panginoon na kalagan ang gawa ng kaaway o kadena ng kaaway sa iyo na nagpapabigat
sa iyong feelings, nagpapabigat sa iyong puso at sa iyong kaisipan na iniisip mo na wala ka ng pag-asa. 'Di ba? Pero ating Panginoong Diyos, yung mali ang pagkaka-interpret ng lahat na siya ay malupit, na siya ay mapagparusa, 'di ba? Magagalitin. Ang ating Panginoong Diyos ay kagaya ng ating mga magulang, 'di ba? Na kahit ano man na maging pagkakamali mo, ikaw ay patuloy na tatanggapin at mamahalin ng walang pag-aalinlangan. Patatawarin sa iyong mga nagawang kasalanan. At least, 'di ba naalala niyo merong patalastas ng sa nido, 'di ba? May isang bata, I remember that ang sabi niya, look mom, I got stinky, I got dirty, but see, I learned, di ba? Yung sa buhay din natin, madudumihan tayo, madadapa tayo, masasaktan tayo, pero sa bawat hindi magandang pangyayari sa buhay natin, lagi nating isipin na may lesson, may aral na natututunan natin. Which is nawa, yung aral na matututunan natin, yun yung magiging paraan para lumapit tayo at magbalik loob sa ating Panginoon. Ayan, syempre ang ating Abba Father naman talaga, dakilang Ama, ay walang iba kundi ang ating Diyos sa langit, di ba? And sabi nga, kung ikaw ay naligaw ng landas, dahil kung dati close tayo ni God, dahil sa kasalanan tayo ay nag-break or nagkahiwalay, di ba? Pero panatilihin yung pabalikin muli yung pagiging closeness natin. And that is by means of accepting our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Na siya yung natatanging tagapagligtas natin at mediator natin to the Father. Kaya yung ating samahan ay muling naging close again with the Lord. Diba? So, sana sa bawat isa sa atin, diba, hindi lang binubuka ng bibig mo that you are a believer of Christ or a believer of God. Dapat ito ay tunay sa iyong puso at sa iyong isip, at hanggat maaari you work out your salvation. Ayan, mas pinapatibay mo, 'di ba, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, at ang palagiang panalangin at pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Remember, it should be a two-way relationship. Dapat kaya nga dalawa ang ating tenga para makinig. 'Di ba? Ang bibig isa lang para ikaw ay makinig ka muna na makinig, tapos pag na-analyze ng isip mo kung ano yung mabuti, kung ano yung nararapat at nakalulugod sa ating Panginoong Diyos, tsaka siya ipahayag ng iyong bibig, diba? Which is kagaya dito sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos or pagdi-devotion, ay bago natin sabihin is we ask the guidance from the Lord and from the Holy Spirit kung ano yung ating ipapahayag. And syempre, sabi nga, if you ask, the Lord will give, and ibibigay ng Diyos sa iyong kaisipan ang karunungan at sasabihin ng iyong bibig para ito ay maging epektibo at magrema sa makakapakinig sa iyo. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po Panginoon sa bagong aral na aming natutunan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na sa atin nyo ang aming puso at isip, Panginoon, na hindi lamang kami tumatawag sa inyo at nagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng aming mga labi, Panginoon. Pagkos ito ay maging totoo sa aming puso at isip, Panginoon, na tunay na naghahari ka, Panginoon. At hinahayaan namin na kalagan ninyo ang lahat ng mga gawa ng kaaway, Panginoon, na humahadlang o nagpapabigat sa amin, Panginoon. At hayaan namin na maging malaya kami, Panginoon, na ipahayag ang tunay na pagkaunawa namin sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Ang pasalamatan kayo at ialay ang aming buhay, Panginoon, at ang aming natitirang hininga at lakas para ikaw ay mapapurihan sa pamamagitan ng mga taong mababahaginan namin ng aming mga karanasan at mga natutunan tungkol sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng mga problema at sularin ng bawat isa sa financial, Panginoon, kayo po ang magpo-provide nito, Panginoon. At ang lahat ng mga may karamdaman at sakit, Panginoon, ito man ay physical, ito man ay emotional at spiritual, Panginoon. Kayo rin po ang may kakayahan, Panginoon, na magpagaling. Ngunit kung gagamitin ng bawat isa sa amin upang matulungan ang aming kapwa na gumaling, Panginoon,
ay we are willing, Panginoon, to do it for your glory, Panginoon. At nanahigit, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, ay patuloy mong patibayin, Panginoon. Magkaroon ng maayos na samahan sa bawat isa, maayos na komunikasyon, Panginoon, pagpapatawaran, pag-iibigan, Panginoon, at iwaglit sa aming mga puso, Panginoon, o isip ang inggit, galit, Panginoon, at ano pa mang mga negative emotions, Panginoon, na maaaring maging hadlang, Panginoon, upang matanggap namin ang isa't isa, Panginoon. Naway patuloy kaming magpalakasan, palakasin ng mga mahihina, at bigyan pa ng dagdag na karunungan ang mga marurunong, Panginoon. Ngunit lalong higit, Panginoon, kami magpasakop at magawa ang inyong kalooban para sa aming, Panginoon. Muli, Panginoon, ano pa man ang mga deepest prayer ng bawat isa, Panginoon, at secret petition, we know, Lord God, that you know and inspect what is inside of us, Panginoon. Kaya kayo ang sasagot, Panginoon, at kayo ang tutugon sa bawat panalangin at iniisip ng bawat isa. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!